Wala man lang daw pasintabi. Yan ang reklamo ng mga residente sa isang paupahang bahay sa lungsod ng Maynila na bigla na lang daw ni-raid ng mga pulis kagabi. Wala nang araw search warrant, wala pang paliwanag ang mga pulis sa kanilang ginawa. Ikwento mo, Jay De Castro. Akalain mo binagyo ang paupahang bahay nito sa Bangbang, Maynila. Ang pinto, sira. Ang mga gamit, nagkalat. At basag ang ilaw sa ikatlong palapag. Pero sabi ng mga residente, higit pa rito ang iniwan ng 4 na pulis Maynilang pumasok sa bahay kagabi. Imbis na kami yung mga civilian yung protektahan nila, kami pa yung sinasabihan nila na papatayin nila kami, na babantaan nila kami ng masama, na ganun yung gagawin nila. Parang nakakawalan ng tiwala sa kanilang mga pulis na bakit ganun yung gagawin nila sa amin. Pati ang nooy naliligo raw na panganay na anak na may-ari ng paupahan na si Lorna, kinalampag pa. Hinawakan po niya ako dito, tapos ginanyan po niya ako. Nakatapos nga lang po ako ng towel niya. Walang sinabi ang mga pulis kung ano ang pakay nang hanapan ng search warrant. Pabalang at pabalya ang sagot ng pulis. Binuksan nilang ganun yung gate. Tapos yung pagkabukas nila, tinulak nila sa akin, sabi umakat na sila lahat doon. Ang isang kapatid na nagmatigas sa mga parak, pinagbantaan pa raw. Baka gusto mo tapusin na kita ngayon, baka hindi mahaba PC mo, sabi niya sa akin. Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ako natatakot, hindi ako dapat matakot dahil kayo ang mali, nasa tama kami. Mismong barangay chairman ng Bangbang, sinabing mali ang prosesong ginawa ng mga pulis. Accordingly, there is a bypass operation here. No? Although there is a bypass, there must be a proper coordinations with the barangay officials concerned. Ilang beses sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng MPD Station 2 pero tila iwas pusoy ang mga pulis na naroon. Kanina po, mga kapatid, pumayag po makipag-uusap sa amin yung hepe ng raiding team na si Colonel Ernesto Tendero, pero sa ngayon po bigla siya nag-off ng kanyang cellphone. Siguro nasa tindahan siya at nagtitinda kasi tendero nga no po. Maging programang Balita ang Tapat kanina, sinikap kontakin ang hepe nilang si Superintendent Ernesto Tendero pero nakapatay na ang kanyang cellphone. Sabi naman ng TV legal expert na si Attorney Mel Santamaria, base kasi sa konstitusyon, hindi pwedeng basta-basta gate crash ng bahay ang mga pulis. According to our saligang batas, ang ating konstitusyon, ang isang mamamayan ay may karapatan maging panatag sa kanyang sarili, pamamahay, dokumento, papeles at mga bagay-bagay pang iba laban sa di makatuwirang paghahalughog, pagdadakip at pagsasamsam ng gobyerno. Una, dapat may search warrant at kahit pa meron ito, kailangan malinaw sa may-ari na hahalugugin ang kanyang bahay. Pero may exemptions, tulad na lang kung kapag harapan, ginawa ang krimen. Pero sa kwentong ito, kumbinsido si Atty. Mel na mali ang mga pulis. Sakaling mapatunayan, sabit ang 4 na pulis Maynila, pwede silang kasuhan ng mga nakatira sa bahay ng malicious mischief, incrimination of innocent persons, arbitrary detention, at kasong administratibo na pwede nilang ikatanggal sa serbisyo. Nangako naman ang hepe ng NCRPO na hindi nila palulusutin ang ganitong pang-aabuso ng mga pulis. Jay De Castro, News 5. Lalong napasama ang pagpunta ng 8 pasyente sa isang klinik sa La Loma, Quezon City kaninang umaga. Imbis na gumaling sa ospital pa sila bumagsak matapos araruhin ng sasakyan ng klinik. Ikwento mo, Gerard Garcia. Magpapa-check up sana sa klinik na ito sa La Loma, Quezon City si Peter Chan kaninang pasado alas 7 ng umaga. Pero imbes na iparada ang minamanehong Revo, naiharurot ni Chan ang sasakyan papasok ng klinika. 8 pasyente ang inararo ng kanyang sasakyan. Wasak yung salamin lahat. Yung gate, tapos yung tatay ko, tinangay na papunta doon sa palapit na doon sa counter. Kaagad isinugod sa Chinese General Hospital ang 8 biktima. Ang iba, kritikal ang lagay. Putugoy ganito. Buhay pa, ginanunan ko ng ginanunan ko ng kamay. Alam mo naman, sanay din ako sa kursuhan na ganyan eh. Ang isa na kinilalang si Salomon Fortes, 78 taong gulang, namatay makalipas ang halos 5 oras. Base sa inisyal na investigasyon, human error ang sanhi ng aksidente. Habang inaayos niya yung sasakyan niya, doon sa may laboratory na yun, imbis na yung matapakan niya, yung parang yung sa gasolina natapakan. Hindi na nakapagsalita si Chan, lalo't sugatan din ng kanyang asawa sa insidente. Naharap siya ngayon sa patong-patong na kaso. Gerard Garcia, News 5.
Perwisyo naman po ang inabot ng ilang motorista sa Camarin, Caloocan City. Bukod kasi sa buhol-buhol na traffic, sinalubong din sila ng nag-ala fountain na tubig mula sa nasirang tubo. Catherine Imson, ikwento mo. Nagkabuhol-buhol ang traffic sa Camarin, Caloocan nang bumulwak ang tubig mula sa nasirang tubo ng Maynilad. Kanina pa uyan eh, andyan lang naman Maynila, dapat nasikaso na nila yan para hindi na magkaganito yung traffic. Mabala kasi hindi makadiretso yung yung sasakyan eh. Umiilag sa tubig kasi mababasa. Mag-aalas 6 kagabi nang dumating ang mga gagawa ng nasirang tubo. Pero nahirapan silang ayusin ang tubo dahil sa lakas ng pressure ng tumatagas na tubig. Sabi ng engineer ng Maynilad, hindi raw kinaya ng tubo ang malakas na pressure ng tubig dahil luma na raw ito. Humingi rin ang Maynilad ng pasensya sa mga naperwisyong motorista. Ayon sa Maynilad, hindi nila pwedeng basta isara ang tubo. Marami kasi ang mawawala ng supply ng tubig sa Bagumbong, Deparo at ilang parte ng Novaliches. Sakali pong pinatay ito, mas maraming tao yung magsasuffer. Kaya hinayaan na lang po. Buong magdamag kinumpuni ng Maynilad ang tubo na naayos rin kaninang umaga. Catherine Imson, News 5. Naantala ang biyahe ng LRT-1 kaninang umaga matapos pumalyang magsara ang pintuan ng isang tren. Dahil sa insidente, pinalabas muna ang mga pasahero ng tren na papunta sana ng monumento. Wala namang nasaktan at kaagad ding nag-resume ang operasyon ng LRT. Kahapon lang, nasira rin ang emergency brake ng isang tren sa LRT-1 dahilan para mapuno ito ng usok at magpanik ang mga pasahero. 2 ang nasugatan sa insidente. Hi fans! Oh, tataka kayo no? Ako rin eh. Ay! Ulit sa lagot ko! Ako ang nagtanim, nagbayo at nagsaing! Sumalit ng maluto, pusa ang kumain! Speaking of muning, inyo pong silipin, mga kalokohan, panilang gawain! Baker. Mga pusikan dahil sa laro ito na bigay, kantahin nanay at tatay, gusto kong tinapay! That's not rolling. That's not rolling. Bawal ang mag-react, makakalimutin. Sakit nitong kutin ay magugulatin. Malawak yung dating pag iyong bibiglayin. Easy lang sa maggulat, baka himatayin. Bulaga. Heto po ang pusang tunay na batikan. Merong disiplina sa tawag ng kalikasan. Jagisin. Trivia time. Nakatulog ako. Alam niyo po ba na ang mga pusa ang siyang pinakaantuking uri ng mammals bukod sa akin? At syempre po kung bakit. Kasi 16 na oras sila kung matulog kada araw. Naniniwala naman kano na mga puting pusa ay nagbibigay ng swerte o good luck at ang black cat ay kamalasan. Wow! Kayo'y natuto na naman at mag-iiwan pa ako ng isang kasabihan. Bakit pa kayo manghihinayang na malipasan ng hapunan kung busog na agad kayo sa kagwapuhan ni makatatawanan? Ay! Na nag-iiwan pa rin ng siyempre edukasyon, leksyon at impormasyon dito lang sa Aksyon! Woo! Susunod sa aksyon, CBCP na nawagang ipagdasal ang 3 OFWs na bibitayin sa China bukas. Mga residente sa isang bayan sa Camarines Norte, di alintan ang peligro ng pagmimina. Phil Young husband, kinilig daw sa date nila ni Angel Locsin. At dahil sa pagsasayaw ni John sa Willing Willie, DSWD bumisita sa bahay ng bata.